Sa ilalim ng kagubatan ng kaalaman at pag-aaral, may isang kasaysayan na itinatago ng alon ng kahapon. Isang lugar na bumabalot sa pusod ng nakalimutan. Mayroon nga bang itinatagong lihim sa ating kasaysayan? Saksi ang mga matatanda na umiikot ang kwento sa nawawalang kaharian, isang yugtong tiyak na may alamat, ngunit saan nag-ugat ang totoong katotohanan? Totoo kaya ito, o baka isa lamang itong pantasya? Mga misteryo't lihim na bumabalot sa pagkawala, mga tanong na naghahamon sa ating imahinasyon. Handa ka na bang sumabay sa paglalakbay sa kagubatan ng katanungan? Tuklasin natin ang lihim na bumabalot sa nakaraan, isang paglalakbay na nagtutulak sa atin hanggang sa bulwagan ng katahimikan. Ngunit sa kamalayan ng karamihan, ano ang mas mapangahas? Ang harapin ang katotohanan o manatiling nakatago sa agos ng paniniwala? Handa ka na bang harapin ang misteryo? Handa ka na bang alamin kung ang kwento ng nawawalang kaharian ay totoo nga o isa lamang sa mga pangarap at alamat? Kumusta mga kaibigan? Maligayang pagdating sa Branch TV, ang channel na maglilinaw sa mga misteryo ng mundo. Ako nga pala si Branch, at ako ang iyong gabay sa pagsusuri at pag-aaral ng mga nakakapagdulot ng katanungan sa mundo, ang mga enigma. Dahan-dahan akong tutungo sa iba't ibang lugar at papaunlarin ang inyong kaalaman tungkol sa mga kahangahangang lugar at mga pangyayari. Sa bawat usapin tungkol sa kasaysayan, mga palaisipan, at mga misteryo, kasama ninyo akong hinaharap ang mga hamon ng paghahanap ng katotohanan. Kaya't sama-sama tayong maglalakbay mga kaibigan. Ito ang Branch TV, kung saan ang kawili-wili at kakaibang mga kwento ay inyong matutuklasan. Tara, salubungin at alamin ang mga enigma ng mundo kasama ako dito sa Branch TV. Sundan natin ang yugto ng mga misteryo at paglalakbay. Maligayang pagbabalik, mga kapwa manlalakbay. Ngayon, tayo ay magsisimula sa isang paglalakbay sa kagubatan ng kasaysayan upang alamin ang mga kababalaghan na bumabalot sa mapagpuring lungsod ng Atlantes. Paglalarawan at pagtuklas. Kasaysayan at mga teorya tungkol sa Atlantes. Sumama sa akin habang ating tingnan ang pinagmulan nito, suriin ang kahangahangang kasaysayan nito, talakayin ang nakakaintrigang mga alamat, at suriin ang iba't ibang teorya na bumabalot sa misteryosong nawawalang sibilisasyong ito. Ang kwento ng Atlantes ayon sa sinaunang Griego ay isang mitolohikal na kwento na unang isinalaysay ni Plato, isang kilalang pilosopo sa kanyang aklat na Timaeus at Critias. Ayon sa kwento, ang Atlantes ay isang malaking kontinente na mayaman at maunlad na kultura o isang napakasaganang sibilisasyon, na matatagpuan sa labas ng mga kolyunas o pillars ni Hercules, na kung saan ay malamang na nasa malapit sa Gibraltar. Sa kwento ni Plato, ang Atlantes ay isang napakayaman at napakamakapangyarihang kaharian. Ang mga mamamayan nito ay may malalim na kaalaman sa agham at teknolohiya. Sila ay may malalaking estruktura at mga gusali na gawa sa mga materyales na hindi pa kilala sa ibang mga kaharian. Ang Atlantes ay may malawak na mga kagubatan, mga ilog, at mga lawa na nagbibigay ng sapat na pagkain at yaman sa kanilang mga mamamayan. Sa kwento ni Plato, si Poseidon ay isa sa mga Diyos na may malaking kinalaman sa Atlantes. Ayon sa kwento, si Poseidon ang nagtatag ng Atlantes at siya ang nagbigay ng kanyang pangalan. Siya ang naging patron ng kaharian at ang mga mamamayan ng Atlantes ay nagpapakita ng malaking paggalang at pagsamba sa kanya. Bilang isang Diyos ng karagatan at mga ilog, si Poseidon ang nagbigay ng yaman at kagandahan sa Atlantes. Siya ang nagtayo ng mga malalaking estruktura at mga gusali sa kaharian. Si Poseidon rin ang nagbigay ng mga alamat at kaalaman sa mga mamamayan ng Atlantes.
Ngunit, ayon kay Plato, ang Atlantes ay nagkaroon ng pagkaabuso sa kapangyarihan. Ang mga mamamayan nito ay naging ambisyoso at nagpasya na sakupin ang iba pang mga kaharian. Dahil sa kanilang kasakiman, ang mga Diyos ay nagalit at nagpadala ng malakas na lindol at baha upang parusahan ang Atlantes. Kahit si Poseidon ay hindi nakaligtas sa parusang ito at ang kaharian na kanyang itinayo ay nalunod at nawala sa ilalim ng karagatan. Sa huli, ang buong kaharian ay nalunod at nawala sa ilalim ng karagatan. Ang kwento ni Plato tungkol sa Atlantes ay itinuturing na isang mito o kwentong pantasya. Hindi pa rin natuklasan ang tunay na lokasyon ng Atlantes at maraming mga teorya at mga pag-aaral ang ginawa upang subukan itong matukoy. Ang eksaktong kalikasan ng sakunang ito ay nananatiling paksa ng pagtatalakay at pag-uusap. Mayroong maraming mga haka-haka kung saan matatagpuan ang Atlantes, mula sa mga Greek Isles, tulad ng Thera, hanggang sa eastern coast ng South America. Binanggit lamang ito ni Plato bilang nasa likod ng Pillars of Hercules. May mga teorya na nagmungkahi na nawasak ang Atlantes sa pamamagitan ng isang pagputok ng bulkan o isang malakas na lindol. Ang iba naman ay nagmungkahi na ito ay bumagsak lamang dahil sa mga paglipat sa geolohiya o pagtaas ng antas ng karagatan. Sa loob ng mga taon, maraming ekspedisyon ang isinagawa upang hanapin ang Atlantes, subalit walang konkretong ebidensya ng kanyang pag-iral ang natagpuan. Ito ay nagdulot ng pag-aakala sa iba na ang Atlantes ay purong likhang isip lamang ni Plato, bilang isang moral na alegoryo para sa pag-usbong at pagbagsak ng mga sibilisasyon. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pag-akit ng Atlantes sa ating imahinasyon. Naniniwala ang ilang mga teorista na maaaring matatagpuan ang Atlantes sa Mediterranean, habang ang iba na may nagmumungkahi na ito ay maaaring nasa Caribbean o kahit nasa Antarctica. Ang mga posibilidad ay walang hanggan. Bagamat hindi pa ito nakumpirmang tunay, ang ilang teorya ay lumutang sa loob ng mga taon. Pagliliwanag ng misteryo ng Atlantes. Pag-eksplorar ng iba't ibang teorya. Narito ang ilan sa pinakakaakit-akit. South Atlantic Location Theory. Ang isa sa pinakapopular na teorya ay nagmumungkahi na ang Atlantes ay matatagpuan sa gitna ng karagatang Atlantiko, malapit sa Azores o Canary Islands. Ang teoryang ito ay batay sa mga paglalarawan ni Plato, na nagsasabing ang Atlantes ay, sa kabilang ng mga haliging ni Hercules, na maaaring tumukoy sa mga nabanggit na lugar. Oceanic Location Theory. May mga teorya na nagmumungkahi na ang Atlantes ay maaaring nasa ilalim ng tubig malapit sa mga karagatan tulad ng Mediterranean Sea, South China Sea, o Caribbean Sea. Ang mga taga-suporta ng mga teoryang ito ay nagtuturo sa posibleng pagbabago ng antas ng dagat na maaaring nagdulot sa paglubog ng Atlantes. Antarctic Location Theory. May mga teorya rin na nagmumungkahi na ang Atlantes ay maaaring matatagpuan sa Antarctica. Ang mga teoryang ito ay umaasa sa mga larawan sa satellite na nagpapakita ng mga anyong tubig, at istruktura na maaaring maging ebidensya ng isang nawawalang lungsod. Santorini Island Theory. Ang Santorini, isang grupo ng mga isla sa Greece, ay isa pang posibleng lokasyon ng Atlantes. Ang teoryang ito ay batay sa mga pag-aaral sa heolohiya na nagpapakita ng ebidensya ng isang malakas na pagputok ng bulkan sa isla noong sinaunang panahon, na maaring magtugma sa pagkumpas ni Plato noon tungkol sa pagkawasak ng Atlantes. Ang Eye of the Sahara, kilala rin bilang Richat Structure, ay isang likas na anyong lupa sa gitna ng Sahara Desert sa bansang Mauritania.
Ang anyong ito ay may kakaibang hugis na maaaring magdulot ng kasaysayan ng spekulasyon at teorya. Maraming tao ang nagtatanong kung ang Eye of the Sahara ay konektado sa mitolohikal na kaharian ng Atlantis. Bermuda Triangle. Ang teorya ng Atlantis sa Bermuda Triangle ay nagmumungkahi na ang mga nawawalang sasakyang pandagat at eroplano sa Bermuda Triangle ay nauugnay sa pagkawala ng Atlantis. Ang mga taga-suporta ng teoryang ito ay nagtuturo sa mga kwento ng mga nawawalang sasakyang pandagat at mga pag-aaral ng mga anomalya sa lugar na ito. Gayunpaman, ang mga pag-aaral na isinagawa sa Bermuda Triangle ay nagpapakita na ang mga nawawalang sasakyang pandagat at eroplano ay may mga paliwanag na nauugnay sa mga natural na kondisyon tulad ng malalakas na bagyo at mga mababang antas ng navigasyon. Sa kabuuan, ang mga teorya ng ito ay hindi suportado ng malalim na siyentipikong ebidensya at karamihan ay itinuturing na mga spekulasyon lamang. Atlantis as a mythical tale. May ilan na naniniwala na ang Atlantis ay hindi isang tunay na lungsod kundi isang alamat na ginamit ni Plato upang ipaabot ang moral na aral o bigyang diin ang kahalagahan ng pag-iingat sa paggamit ng kapangyarihan at kasakiman. Mahalagang tandaan na patuloy na pinag-aaralan at pinagdedebatehan ng mga eksperto ang mga teorya hinggil sa Atlantis. Hanggang ngayon, wala pang tiyak na ebidensya na lumitaw upang patunayan ang pagkakaroon ng Atlantis. At yan ang mga kaakit-akit na teorya hinggil sa nawawalang lungsod ng Atlantis. Bagamat nananatiling misteryo ang tunay na lokasyon nito, patuloy pa rin ang kagiliwang dulot ng Atlantis sa ating imahinasyon. Salamat sa pagnood ng aming video tungkol sa misteryo ng Atlantis. Sana ay nasagot namin ang ilan sa inyong mga tanong at nagbigay inspirasyon upang pag-usapan ang kahangahangang kwento ng dating kaharian na ito. Alin sa mga teorya ang pinakakaakit-akit para sa iyo? Kung mayroon kayong iba pang mga teorya o trivia tungkol sa Atlantis, huwag mag-atubiling magkomento sa ibaba at makipag-ugnayan sa amin. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang kagiliw-hiliwang eksplorasyon ng hindi pa alam. Hanggang sa susunod, magpatuloy sa pagkamangha, pagtatanong, at pag-eeksplora.